Cellbox. Si Ekang ay isang masipag na project manager na nawala ng trabaho matapos malamang may asawa pala sa ibang bansa ang kaniyang nobyo, na siya ring may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sa gitna ng kahihiyan at hirap makahanap ng bagong trabaho, tinanggap niya ang alok ni Doña Natalia na maging house manager sa kanilang mansyon. Kapalit ng kanyang nanay na nagpahinga na bilang mayordoma. Hindi inaasahan ni Ekang na muling babalik sa mansyon si Rashid Alarcon, ang 31 years old na panganay na anak ng Donya at dati ay kanyang numero unong alaskador. Nawalan pala ito ng asawa at nagbabalik na byudo kasama ang 2 anak na lalaki. Habang hindi pa nakakahanap ng yaya, ay humingi ito ng tulong sa kanya na alagaan ang mga anak nito. Sa unang mga linggo ay nahirapan si Ekang pero kalaunan ay napalapit din sa kanyang mga bata. Hindi niya namalaya na maging siya'y mapapalapit at mapapamahal din pala sa daddy ng mga ito. Pareho kaya sila nang nararamdaman? Kung pareho man, tatanggapin kaya ng mga taong malapit sa kanila ang damdamin nila para sa isa't isa? Ekang! Ekang! Ikaw talagang bata ka. Kaya agagay nasa kapitbahay ka na naman. Hala, Ekang. Tawag ka ng nanay mo. Hoy, Ekang! Natigil si Ekang sa paglalaro ng jackstone at taas kilay na tiningnan ng kababata niyang si Andeng. Ano ba, Andeng? Storbo ka naman eh. Tawag ka nga ng nanay mo. Nasa bahay siya ni na Andeng at doon naglalaro. 2 bahay lang naman ang agwat nun mula sa bahay nila. Hoy, Andeng! Wala akong narinig na tinawag ako ni Ekang! Hala, lagot! Tawag nga talaga ako ni nanay. Wala sa oras na napatayo ang 10 taong gulang na si Ekang mula sa pagkakasalampak sa sementadong sahig nila Andeng at dali-daling lumabas ng bahay. Sa pagmamadali na makabalik agad sa bahay nila, ay hindi na siya nag-abalang isuot pa ang tsinelas. Binitbit niya na lang yun habang tumatakbo. Kabadong tumigil siya sa harap ng maliit nilang bahay na yari sa kawayan. Nakita niyang nakabukas na yon at nag-iingay na sa loob ang nanay niya na mukhang umuwi pa galing sa mansyon ng mga Alarcon. Nay? Linti ka talagang bata ka! Ano ito ha? Inangat ng kanyang nanay Perlita ang baon na ng kanyang tatay Tonyo. Bago umalis ng bahay si nanay Perlita, ay inayos nito ang pagkakalagay ng baon ng ama sa dating lagayan ng ice cream at binalot sa cellophane. Maaga kasing umalis si Tatay Tonyo patungong Hacienda Alarcon para magtrabaho sa sakahan. Kaya nauhuli na ang baon nito na mismong nanay niya rin ang nagluluto bago rin ito magtungo sa mansyon. Kapag araw ng Sabado ay walang pasok, ay siya nang inuutusan ng ina na maghatid noon para hindi na raw kailangan ni Nanay Perlita na dumaan pa sa hacienda. Ekang, bakit nandito pa rin ang baon ng tatay mo? Sa edad na 40 ay talagang maganda pa rin ang nanay ni Ekang. Morena ito at malaman ang katawan. Hindi payat at hindi rin mataba. Pero talagang matatakot pati kaluluwa mo kapag nagalit na ito. Anong oras na ba ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam dahil inuna mo na naman ang paglalaro. Imbis na gawin ang utos ko. Nay, pasensya na ho. Kasi ho, magdadailan ka pa talaga. Ang sabihin mo, nawili ka na naman sa pakikipaglaro din sa kapitbahay eh. Samantalang ang tatay mo roon sa hacienda ay nanginginig na sa gutom. Pumasok ka nga rito. Pumasok ka. Aray ko po, Nay. Aray ko po, masakit ho riyan, Nay. Wag ho dyan sa tenga, masakit ho. Napapangiwing bulalas ni Ekang nang lapitan siya ng ina at nahawakan na naman ang paborito nitong kuruti na parte ng katawan niya, ang kanyang tenga. At saan mo gusto? Dito ba ha? Dito ba? Mas lalo siyang napaaray nang lumapit na naman sa singit niya ang kurot ng ina. Parang may ihi si Ekang sa sobrang hapdi ng pagkakakurot ni Nanay Perlita. Inaasahan niya rin namang makukurot siya bago siya makipaglaro kanina. Siya lang naman kasi si Erich Alcantara o mas kilalang Ekang sa baryo nila. Ang pangalawa at bunsong anak ni na Perlita at Tonyo.
Tigasin siya na parang tomboy kumilos. Higit sa lahat, napakapasaway. Kang, ang tigas ng ulo mo. Ilang beses na kitang napapalo kada Sabado. Dahil kapag inuutusan ka, hindi mo kagad ginagawa. Ano bang laman ng ulo mo ha? Bato. At sobra na sa tigas. Diyos ko, kumukulo ang dugo ko sa yung bata ka. Alam mong hindi pwedeng magutom ang tatay mo dahil sa ulcer niya. Bakit ho kasi hindi siya nagdadala ng baon niya kada Sabado? Bakit kailangan ko pang ihatid? Ba't sumasagot ka pa? Nasaan na ba yung gunting ko? Nang magupit ko yung dila mo. Nang maghanap ng gunting si Nanay Perlita, ay mabilis na hinablot ni Ekang ang baonan sa mesa at kumaripas ng takbo papalayo sa bahay nila. Muntikan pa nga siyang masubsob sa damuhan nang habulin siya ng ina. Takot niya lang na magunting ang dila niya. Si Nanay Perlita pa naman kapag sinabi nito ay talagang gagawin sa kanya. Kaya sanay na rin siyang tinatakasan ng ina kapag sobrang nagagalit na. Pag uwi niya ay magpapaawa na lang siya at kunwari ay gutom na gutom. Maawa naman si Nanay Perlita. Papakainin na lang siya at bubulyawan. Pagkatapos ay bati na sila. Kung bakit ba kasi napakasarap sa pakiramdam na naglalaro siya kasama ang mga kababata niya. Sa edad na 10 taon ay talagang pasaway na si Ekang. Halimbawa, kaninang umaga, sinabihan siya ng ina na ihatid sa asyenda ang baon ni Tatay Tonyo. Umuo naman siya at aalis na sana. Pero nang makita niya sina Andeng at iba pang mga bata sa sitio Gumamela, ay nawala na naman sa utak niya ang utos ng ina. Ang ending ay nakipaglaro na lang siya. Hay, ang init pa naman sa daan. Nagsasalita siya ng mag-isa habang bitbit ang baon ni Tatay Tonyo. Hindi mapigilan ng batang si Ekang ang mapangiwi dahil masakit na sa balat ang sikat ng araw at 12:00 na ng tanghali. Isang simpleng puting bestida pa naman ang suot niya na may manipis na strap. Kitang-kita ang payat niyang mga braso. Ni wala rin siyang dalang payong o salakot man lang. Isang kulay dilaw na bandana lang ang nasa ulo niya at nakalugay pa ang alon-alon niyang buhok. Maalinsangan ng paligid at sobrang init. Gayunpaman ay sobrang ganda pa rin ang paligid niya. Ang Hacienda Alarcon ay isang malawak na kapatagan, napapalibutan ng nagtatayugan at naggagandahang mga bundok, na animoy nagyayabangan ng mga ito kung sinong mas kulay berde at kung sino ang punong-puno ng kakahuyan. Hindi rin nagpapatalo ang matataas at mayayabong na puno na nadadaanan niya. Nasa gitna siya ng sementadong daan patungo sa sakahan. Nang tumingala si Ekang ay nakita niyang tila sumasayaw ang mga sanga at dahon ng mga kahoy dahil sa pag-ihip ng hangin. Sa himpapawid naman ay malayang nagliliparan ng mga ibon at walang kasing ganda ang asul na kalangitan. Kaya naman kahit nasisilaw sa sikat ng araw ay pinagmamasdan pa rin ni Ekang ang iilang kulay tansong mga ulap doon na nakasalansan sa napakahiwagang paraan. Ang ganda talaga ng Hacienda Alarcon. Nagsasalita pa rin siyang mag-isa hanggang sa parang narinig niyang muli ang boses ng ina na nagagalit na naman dahil ang bagal niyang maglakad. Hala, ang bagal ko. Mamamatay sa gutom ang tatay ko sa ginagawa kong to eh. Sa isiping yon ay inalis niya ang tingin sa himpapawid at tumingin sa unahan. Dali-dali siyang humakbang pero hindi niya kagad nakita ang malaking dumi ng kalabaw sa kanyang unahan na kanina pa palang naghihintay sa kanya. Hindi na paghandaan ni Ekang ang mga sumunod na nangyari dahil kay bilis ng mga pangyayari at dumulas ang mga paa niya nang maapakan ng mainit na tain ng kalabaw. Tila nag-slow motion ang paligid niya nang unti-unti ay naghiwalay ang mga hita niya at sumalampak siya sa duming yon. Sandali siyang napatulala. Hindi makapaniwalang pinapakiramdaman at inaamoy ang kung anumang naupuan niya. Hanggang sa isang malakas na paghagalpak na tawa ang kaniyang narinig. Tawa na parang tuwang-tuwa sa kamalasang nangyari sa kanya. Kahit kailan Ekang, tangengot ka talaga. Nagsalubong ang kilay niya dahil sa pamilyar na tinig na yon at sa bandang likuran niya yon narinig. Kung hindi ka ba naman tanga, hindi ka maglalakad ng nakatingala. Nakakatawa ka talaga. Mabilis na napalingon si Ekang sa kanyang likuran at gano'n na lang ang pagbalot ng hiya sa buo niyang sistema nang makita ang panganay na anak
ng Don Enrico at Doña Natalia, si Senyorito Rashid Alarcon, ang kanyang numero 1 alaskador. Nakasakay sa bisikleta si Senyorito Rashid na mukhang kakagaling lang sa bakahan dahil doon patungo ang kanto kung saan ito tumigil. Sa puti ng balat ay namulan na sa gitna ng initan. "Ikaw?" Naiinis niyang sigaw habang parang umuusok ang ilong na nakatingin siya sa 16 na binatilyo. 16 na nga pero isip bata pa rin. "Oo, ako nga, ang tinakot mo at tinapunan ng palakas sa putikan ha. Buti nga sa'yo, nakailang ganti na ako." Ilang beses na napakurap si Ekang nang inilabas nito mula sa bulsa ang isang kamera at bigla yung nag-flash ng paulit-ulit. Kinuhanan lang naman siya ng litrato habang nakasalampak pa rin sa dumi ng kalabaw. "Hoy, ano ba senyorito? Itigil mo nga yan." "Bl. Ipapakita ko to sa lahat ng tao sa mansyon at sa asyenda. Gusto kong pagtawanan ka rin nila. Gaya ng kung paano niyo ako pinagtawanan dun sa putikan, sa may ilog." "Buwisit ka talaga? Hintayin mo ko dyan at ipapahid ko sa mukha mong dumi ng kalabaw na to." Patakbong lumapit siya kay Rashid, pero mabilis din itong minaneho ang bike papalayo sa kanya, kaya naiwan siyang nagpupuyos sa galit. Nang tingnan niya ang baon ng tatay niya, ay natapon pa talaga. Siguradong makakatikim na naman siya ng masarap na kurot at palo galing kay Nanay Perlita. "Ekang, anong gagawin natin sa kwarto ng mga anak ni Senyorito Rashid?" Natigilan sa pagbabalik tanaw si Ekang nang marinig ang tanong na yun ni Andeng. Nakatayo kasi siya sa harap ng malaking family portrait ng pamilyang Alarcon na ipinapalipat ni Doña Natalia sa wall sa hagdanan paakyat ng second floor. Mas maganda raw kasi na naroon ito. Pinagmasdan niya ang mga taong nasa larawan. Naroon ang yumaong Don Enrico na sa hula ni Ekang ay nasa 40 pa noong kinuha ang portrait na yon. Nakaupo ito sa mamahaling sofa katabi ang maganda at eleganteng si Doña Natalia. Isang politician noon si Don Enrico, isang batikang gobernador sa bayan ng San Agustin na kaniyang kinalakihan. At ang Doña naman ay isang philanthropist. Kasiyahan ito ang maglingkod at magbigay sa mga katulad nilang may hirap. Sa likuran ng mag-asawa ay nakatayo ang 3 mga binatang anak nito na puro lalaki. Ang bunso na si Senyorito Rigel na isa ng piloto ngayon, ang middle child na si Senyorito Haji na isa ng Philippine Navy SEAL at ang panganay na si Senyorito Rashid na nasa Switzerland ngayon at may mga anak na. Habang pinakatitigan niya si Rashid sa litrato, ay bigla niya nalang naalala ang lahat ng asara nila nung mga bata pa sila. "Hoy, House Manager Erich Alcantara, naririnig mo ba ako ha? Mukhang nawala ka sa wisyo kakatitig sa mga senyoritong yan ha." Nilingon niya si Andeng na yakap-yakap ang unan na matagal nang hindi nagagamit at kailangan ng ilipat sa storage room. Sa edad na 25 ay hindi katangkaran si Andeng, pero payat ito at maputi. May magandang kurba pa ang bewang at balakang. Sobrang nagagandahan si Ekang sa kaibigan. Bukod kasi sa makapalang shape nitong mga kilay, ay napakaganda ng kulay tsokolating mga mata. Natural na mahaba rin ang pilik mata at matangos ang maliit na ilong na bumagay naman sa pisngi nitong makinis at sa hugis pusong labi. Bagay na bagay dito ang alon-alon at tila bland nitong buhok. Mukha ring suplada ang aura ng kaibigan niya, pero talagang mabait. "Tinatanong ko kung ano ang gagawin sa dating kwarto ni Senyorito Rigel. Nauukupahin na ngayon ang mga anak ni Senyorito Rashid." Ako nang bahala, Andeng. Basta pakilinisan na lang." "Okay, sige. Pero Ekang, sa tingin mo, bakit kaya hindi nanirahan dito si Senyorito Rashid kasama si Senyorita Alandra? Bakit mas pinili nila sa Switzerland?" Nagkibit balikat si Ekang sa naging tanong ni Andeng. Noon kasing nasa college pa lang sila, ay nabalitaan nilang nag-asawa na raw ang senyorito. Galing rin sa mayamang angkan ang napangasawa. Mula nang mag-aral ito ng college sa Switzerland, ay madalang nang bumalik ng Pilipinas. Umuwi ito nang mamatay ang ama. 3 taon nang nakakalipas, pero kagad ding bumalik sa Switzerland. "Hindi ko rin alam, Andeng, pero di ba nga doon sila nag-aral na dalawa at doon din mas nagkakilala? Kaya siguro mas pinili nilang mag-migrate doon." Sa bagay. Grabe Ekang, no? Akalain mo yun?
Mga nanay lang natin ang nagtatrabaho noon dito sa mansyon. Tapos ngayon sabay silang tumigil bilang makakatulong. Tayo naman ang pumalit. Hay, buhay nga naman. Natawa si Ekang sa narinig. Totoo ang sinabi ni Andeng. Si Nanay Perlita kasi at ang nanay nitong si Roselda ay talagang tumanda na. Pareho ng 60 at mga senior citizen na. Noong magdesisyon ng nanay ni Ekang na tumigil na bilang mayordoma dahil madalas nang sumasakit ang mga kasukasuan, ay nagdesisyon na rin si Nanay Roselda na tumigil. Kung gaano sila kalapit na magkaibigan ni Andeng, ay ganoon din ang mga nanay nila. Kung pumasa lang kasi ako sa exam, hindi ako magtatrabaho rito. Pero kailangan ko ulit mag-review at kakailanganin ng malaking halaga. Nalulungkot na sinulya pa ni Ekang si Andeng na nakasimangot na. Graduate ito sa kursong nursing pero hindi naman pumasa. Hayaan mo, kapag naman nakasahod din ako, hindi naman kita pababayaan dyan sa review at exam mo. Ano pa ba't naging mag-best friend tayo, di ba? Matamis na ngumiti si Andeng at isinandal ang ulo sa balikat ni Ekang. Ayokong dumagdag pa sa isipin mo, Ekang. Dami mo ring pasanin eh. Kung hindi lang sa lokong Clark na yon, hindi ka magiging house manager ngayon. Nasa office ka pa rin sana bilang isang project manager. Bumuntong hininga si Ekang sa narinig. Totoo ang sinabi ni Andeng. Sa edad na 25 ay isa na siyang project manager sa isang hindi kalakihang car company sa sentro ng bayan nila. Graduate si Ekang sa edad na 23 sa kursong Office Administration. Nag-apply siya ng trabaho at kagad na natanggap. Nagtrabaho siya ng matiwasay sa loob ng 1 taon at unti-unti nang nakakabawi sa mga magulang. Pero dumating ang isang Clark Fulkerson sa buhay niya. Isang shop manager galing Maynila. Mabait ito at mabilis niyang nakapagpalagay ng loob hanggang sa niligawan siya at sinagot naman niya ito. Naging magandang takbo ng relasyon nila ni Clark sa loob ng 3 buwan kahit palaman siya ng tsismisan ng mga katrabaho nila. Hanggang sa dumating ang isang Divina na isang Amerikana na asawa pala ni Clark sa ibang bansa at hindi pa nagde-divorce ang dalawa. Niloko siya ni Clark nang sabihin nitong binata pa ito. Pinahiya siya ni Divina at tinawag na kabit. Dahil doon ay nabigyan ng kahihiyan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan hanggang sa tuluyan siyang natanggal. Ilang beses nag-apply at naghanap ng ibang trabaho si Ekang pero ni walang tumanggap pa sa kanya dahil sa naging iskandalong yon. At talagang nawalan pa siya ng trabaho kung kailan tumigil din ang ina bilang mayordoma sa mansyon. Mabuti na lang at inalok ng Doña Natalia sa kanya ang pagiging house manager nang minsang inutusan siya ng ina na kunin ang natitirang sweldo nito at retirement pay. Nagkwentuhan sila ng Doña at inalok sa kanyang pagmamando ng mga trabahante sa mansyon dahil wala raw itong mahanap na papalit sa nanay niya. Walang ibang pinagkakatiwalaan. Nalaman kasi nitong nawalan siya ng trabaho pero hindi naman inusisa pa kung bakit siya natanggal sa dating pinagtatrabahuhan. At ngayon ay mag-iisang buwan na siyang nagtatrabaho rito sa mansyon. Andeng, trabaho pa rin naman to. Sino ba ako para tanggihan ng Donya, hindi ba? Di bali nang wala ako sa office, manager pa rin naman ako. House manager nga lang na paikot-ikot sa malaking mansyon na to. At saka mas malaki naman ang sahod mo, so okay na rin. Oo nga, okay na to. Nagtawanan sila ni Andeng dahil sa sinabi niya. Sabay silang bumaba ni Andeng ng hagdan. Masaya na sinimulan nila ang trabaho ng araw na yon. Marami silang gagawin dahil sa susunod na araw na ang pagbabalik ng panganay ng Doña Natalia. Ekang, maayos na ba ang lahat? Naihanda na bang lahat ng kakailanganin ng mga anak ko? Bungad na tanong ni Doña Natalia kay Ekang pagkapasok niya pa lang sa kwarto nito. Umakyat siya roon kanina nang tumunog ang bell sa kabahayan. Hudyat yon na kailangan siya ng Doña sa loob ng kwarto nito. Kahit nasa rooftop pa siya ng mansyon kapag narinig niya na ang bell, ay dali-dali siyang bumababa ng 3rd floor kung saan naroon ang master's bedroom. 7:00 pa lang ng umaga at gising na ang Doña. Siya naman ay kanina pang 5:00 ng umaga na gising. Nakaligo na, nakabihis na at namanduhan na ang lahat ng katulong sa kanya-kanyang gawain ng mga ito.
Mayroong 4 na palapag ang mansyon, kaya naman 10 lahat ng katulong sa mansyon kabilang na siya at si Andeng. Hindi pa kasali ang gwardya na si Russo at ang hardinerong si Kiko na mga kaibigan niya. Silang 4 na magkababatay nagtatrabaho roon sa mansyon. Opo, Doña Natalia. Lahat ng kwarto ng mga senyorito ay naayos na hot na linis. Lalo na ang kwarto ng mga anak ni Senyorito Rashid. Ang swimming pool at ang garden, napalinis na ba? Siguradong maliligo at maglalaro ang mga apo ko. Opo, maayos na rin ho. Maging ang handaan mamayang gabi ay naayos ko na. Ang library ho ay napakalinis na. Naroon na rin ang mga paboritong libro ni Senyorito Rashid na ipinabili niyo sa akin nung nakaraang araw. Bueno, magaling Ekang. Nako, talagang hindi nga ako nagkamali sa pag-alok sa'yo ng trabahong ito. Katulad ka nga ng nanay Perlita mo, masinop at maayos magtrabaho. Hindi na ako pinag-iisip pa. Matamis na, nginitian siya ng Donya kaya naman napangiti na rin si Ekang. Matanda na ito sa edad na 70, pero kung titingnan ay napakaganda pa rin kahit halata na ang unti-unting pagkulubot ng balat. Ang buhok ay puti na rin, ni hindi na nagpapalagay ng hair color. Ngayong uuwi na si Rashid, kahit kunin na ako ng Diyos Ekang, wala na akong iisipin pa. Hindi ko na po problemahin ang kumpanya na tinaguyod naman ang daddy niya. Masyadong matigas ang ulo ni Haji at Rigel. Parehong sa propesyon nakatutok ang mga atensyon. Sa kanilang lahat ay si Rashid lang ang inaasahan kong papasan ng lahat ng kayamanang ito. Hindi na ako hihiling sa Diyos ng kahit 1 taon pa para mabuhay. Gustong gusto ko na ring makapiling muli si Enrico. Doña Natalia. Nalulungkot na sambit ni Ekang nang makitang nagbagsakan ng mga luha ng Donya. Sana nga'y makapag-asawa na ngayong taon si Haji at Rigel. Nang sa ganun ay masaya ako nga alis. Doña Natalia, hilingin niyo pa rin ho sa Diyos na tumagal pa kayo kahit matanda na. Iba pa rin naman siguro sa feeling ang makalaro pang mga apo mo, hindi ba? Masaya rin po kapag nakita mong magkakaapo ka pa sa tuhod. Napahalakha kang Donya sabay pahid sa mga luha. Hay, para kang si Perlita. Palagi niyang pinapagaan ang araw ko. Salamat, Ekang. Nginitian na lang niya ang Donya at hinaplos ang kamay nito. Inalalayan niyang makapasok sa banyo dahil maliligo na. Habang hinihintay na matapos ang Donya sa pagligo ay nakatayo lang si Ekang sa harap ng full body mirror sa loob ng master's bedroom. Nakataas ang kabilang sulok ng labi niya habang pinapasadahan ng tingin ang sarili sa salamin. Ano ba tong suot ko? Bakit naman ito pang napili ni nanay? Naiinis niyang tanong. Nang sabihin niya kasi sa ina na magtatrabaho na siya sa mansyon, ay pinalitan nito ang lahat ng damit sa maleta niya. Kikay ang pormahan ni Ekang. Madalas ay skirt at manipis na tops ang suot niya, o di kaya off-shoulder na mga blouses. Mahilig siyang magpakita ng hita. Dahil bakit hindi? Maputi ang legs niya at mahaba. Makinis din ang balat niya, kaya gandang-ganda siya sa sarili. Ayaw ng Donya sa ganyang pananamit, Ekang, dahil parang inaakit daw ang mga anak niya. Heto, mga ganito dapat ang suotin mo sa loob ng mansyon. Natatandaan niyang sabi pa ng ina habang hawak ang isang mahabang palda at t-shirt sa loob ng mall. Kaya ngayon, isang simpleng white blouse at isang high-waisted na palda ang suot niya, na pinaresan ng puting flat sandals. Samantalang hilig niya talaga ang magsuot ng may takong. Ang mahaba tuwid niyang buhok na laging nakalugay noon ay nakapusod na ngayon. Light makeup lang din ang nilalagay sa mukha niya. Bumagay naman sa hugis almond niyang mga mata. Hindi ganoon kakapal ang kilay niya katulad ng kay Andeng, kaya naglalagay siya ng brow gel. Mahaba ang kaniyang mga pilikmata at natural na may kurba kaya hindi na siya naglalagay ng mascara. Matangos naman ang ilong niya at bumagay yon sa red at kissable niyang mga labi. Okay lang kahit simple ang aurahan natin ngayon, self. Maganda ka pa rin. Keep that in mind. Nakangiting bulong niya sa sarili at ngumuso pa sa harap ng salamin. Maya-maya pa ay natapos na rin ng Donya, kaya tinulungan niya na sa paglalagay ng lotion sa katawan. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, matapos ang mga paghahanda ay dumating na nga sa mansyon ang panganay na anak ng Donya.
Nakatayo ang lahat ng katulong sa entrada ng mansyon upang salubungin ang panganay ng mga alarkon. Si Ekang naman ay nasa likuran lang ng Donya at hindi niya alam kung bakit nang unti-unting pumukas ang gate ay kinabahan siya. "Rashid! Anak ko!" Sigaw ng Donya Natalia nang tuluyan nang pumasok ang isang matangkad na lalaki. "Diyos ko, nandito ka na talaga, baby ko!" "Ma." Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang ilang taon, ay noon lang ulit narinig ni Ekang ang tinig na yon. Baritono na at malamig na nanunuot sa tenga. Naroon na nga talaga si Senyorito Rashid. Pinagmasdan niya ito habang yakap ang ina. "Grabe, Ekang. Ibang-iba na siya sa dating senyorito na nakilala natin." Bulong ni Andeng na bahagya siyang hinila. Tama ang kaibigan niya. Kung noon ay patpatin ito, katulad sa mga litrato nito sa loob ng mansyon, ngayon ay broskong-brosko at lalaking-lalaking tingnan. Sa body frame pa lang, sa malapad na balikat ay masasabing buhay na yata nito ang pag-workout. "Namiss kita, anak. Ang akala ko hindi mo na talaga ako uuwian." "I'm sorry, ma. Sorry for being away. It's been a while. I promise na hindi na po ako lalayo sa'yo." Wow, marunong pa rin siyang magtagalog pero may accent nga lang. Kung titingnan para rin siyang serigel na babaero, no? "Tumigil ka nga. Mamaya marinig pa tayo eh." Saway niya kay Andeng. "Oh, ang mga apo ko. Ang gugwapo naman talaga." Nilapitan ng Donya ang dalawang bata sa likuran ni Rashid. Parehong kulot ang dalawa at ang kukyut. Hindi niya masasabing kamukha ni Rashid dahil mas kamukha ng yumao nitong asawa. Ang pagkakaalam niya ay 7 years old na ang panganay at ang bunso naman ay 5 years old. "Hello po, Lola. I miss you po." Anang maliit na bunso at humalik sa Donya. Yumakap lang ang panganay. Parang cold ang aura. "Oh, I miss you too, honey. How was your flight, Nicolo and Jackson?" "I'm sleepy, Lola." Sagot ni Nicolo, ang panganay, mukhang bugnutin. "Sleepy? Well, I prepared a nice and comfortable room for you, honey." Habang abala sa pakikipag-usap si Donya Natalia sa mga apo, ay inilibot naman ni Rashid ang paningin sa paligid. "Hello, good afternoon." Inisa-isa nitong tiningnan at ninitian ang mga kaharap na binati rin pabalik ang senyorito. Hanggang sa dumako ang tingin nito kay Ekang. Sandali niyang nahigit ang paghinga nang magtama ang kanilang mga mata. Ganoon pa rin yun, tulad ng dati, ay kulay abot misteryoso kahit pa may ngiti sa mga labi. Good afternoon po, sir. Maligayang pagbalik dito sa mansyon." Nakangiting bati niya at bahagyang iniyok ko ang ulo bilang paggalang. "Good afternoon." Tugon nito na sandali siyang pinanliitan ng mata. Kinikilala siya. Simpleng gray hoodie jacket lang ang suot ng senyorito at itim na pants na pinaresan ng itim na sapatos, pero talagang malakas ang dating nito. Nang pasadahan niya ng tingin ng mukha ay kay Rami na talagang pinagbago. Mas manly na itong tignan dahil sa square shape na prominenteng mga panga. May patubong mga balbas na ngalang at napakatangos pa rin ng ilong. "Ma, I think the maids are all new. Hindi ko na sila kilala lahat. Where's Manang Perlita and Manang Roselda? Even the guard, hindi ko rin kilala." Lihim na napangiti si Ekang nang maalala nito ang nanay niya. "Oo, anak, dahil katulad ko'y tumanda na sila. Hindi ko naman pwedeng piliting manatili dito sa mansyon dahil katulad ko ay may mga nararamdaman na rin sila dahil sa katandaan. Pasalamat na lang ako at ang mga anak nila ang pumalit. Mas bata at mas maaasikaso kayo rito sa mansyon. Katulad niyang si Andeng na anak ni Roselda at yang si Ekang, anak naman ni Perlita. Siya na rin ang house manager dito sa mansyon." "Ekang?" Sandaling napapikit si Senyorito Rashid kaya naman tumambad sa paningin ni Ekang ang mahaba nitong pilik mata. "Ekang." Ulit nito sa pangalan niya. Bakit parang napak-expensive ng pangalan niya kapag ito ang nagbanggit? Hindi mabantot pakinggan. "Ekang, tama.
ikaw yung batang naslide sa tain ng kalabaw, hindi ba? Sa sinabing yun ni Rashid ay talagang nanlaki ang mga mata ni Ekang. Sabayan pa ng paghalakhak ni Kiko at Russo. Tama, senyorito. Siya nga ho yun. Siya rin yung nambato ng palaka sa dibdib mo dun sa ilog. Papansin na sabat ni Kiko na pinandilatan niya. Pero mukhang hindi na tinag ang loko. Yes, I remember that. Hindi ako nakatulog nun dahil tinakot niya ako gamit ang palakang yun. Nilagyan niya rin ng silyang pagkain ko habang nasa bakahan kami at kumakain. My mouth really swelled at that moment. Mas lalong nagtawanan ng lahat maging ang Donya. Gusto na lang tuloy magpalamo ni Ekang sa lupa sa labis na kahihiyan. Talagang salbahe siya noon at ayaw niyang maalala pa lahat ng yon. O siya, tara na sa garden nang makakain na itong mga apo ko. Hindi alam ni Ekang kung nakatingin pa rin sa kanya si Senyorito Rashid. Basta tumalikod na siya para pahupain ang hiyang nararamdaman. Unang pagtatagpo pa nga lang nila matapos ng ilang taon ay ganito na ang nangyari. Hindi niya na matandaan kung ilang beses silang nagantihan ni Rashid noon. Noong tinakot niya ito sa palaka. Basta mula ng mga bata pa ay lagi na silang nagbabangayan kapag nagkikita. Alam mo ba, nung binanggit niya kanina ang mga ginawa mo sa kanya noon, ni hindi siya nakangiti. Naniningkit ang mga mata niya na mukhang hindi ka pa talaga napapatawad. Bulong ni Andeng kay Ekang. Nasa swimming pool sila ng mansyon at alas 9 na ng gabi. Pagod sila sa pag-asikaso sa tahimik na dinner ng mag-ina kanina. Bukas pa raw makakarating ang magkapatid na Haji at Rigel para makita ang kuya ng mga ito. Sinabihan sila ng Donya na itigil na muna ang mga ginagawa at magsaya na lang. Tutal, ay linggo naman daw bukas. Nagpabili pa ng mamahaling wine ng Donya para sa kanila na mga trabahante ng mansyon. Reward sa paghahanda nila. At malaya rin ang lahat na makagamit ng pool. Magiging komportable ka pa rin ba dito sa mansyon? Knowing na hindi pa rin kayo magkabati ni Senyorito Rashid. Ano ka ba, Andeng? Ang bata-bata pa namin noon. Awi bata lang yun. Naiinis niyang sagot at tinungga ang bote ng whiskey. Magdahan-dahan ka nga dun sa pag-inom mo. Mamaya nan malasing ka. Bahala ng malasing. Gusto ko lang kalimutan sandali yung mga nagawa ko noon na pinaalala sa akin ni Senyorito Rashid. Bumusangot siya at muling uminom. Naroon din sina Russo at Kiko na naliligo na. Ang iba'y nag-iihaw ng barbecue. Nang luto na ang mga inihaw ay kumain na sila pagkatapos ay nag-inuman at nagkantahan. Pero nang makaramdam si Ekang ng pagkahilo, ay tumayo na siya mula sa pagkakaupo sa Bermuda grass. Unan na ako sa loob, iidlip lang ako. Hoy Ekang, ang usapan, walang matutulog. Ang sabi ng Donya ay kahit abutan tayo ng umaga sa pag-inom. Oo nga, nauna na nga si Anding na hindi man lang tumagay, tapos mangiiwan ka rin? Sita sa kanya ng dalawang si Kiko at Russo. Inaantok na ako eh. Promise, 10 minuto lang. Gisingin niyo ako after 10 minutes. May ganun? Anong klaseng kainuman ka ba ha? O heto, isang tagay pa. Inabot ni Kiko sa kanyang baso na may lamang tikila. Para makatakas, ay tinanggap niya na. Matapos magpaalam ay pagewang-gewang na nilakad ni Ekang ang hallway mula sa garden papasok sa malaking mansyon. Pero natigil siya sa paghakbang nang makita ang pamilyar na figura ng isang lalaki na papalapit na sa kanya. Senyorito Rashid? Usal niya nang unti-unti itong makalapit sa kanya. Pinaliit ni Ekang ang mga mata para mas malinaw itong makita. Ekang, are you drunk? Ho? Drunk? Nako, senyorito, hindi ho ako. Natigil siya sa pagsasalita ng maramdaman na parang binabaliktad ang kanyang sikmura. Mas lalo siyang naduwala nang sobrang lapit na ni Rashid sa kanya. I guess you drank a lot. Senyorito, welcome back po. Talagang natutuwa po kami sa pagbabalik mo. Lalo na ang Donya Natalia. Pero pwedeng no to English po. Nakaka-nosebleed po eh. Pinipilit ni Ekang na tumayo ng tuwid at magsalita ng hindi tunog lasing. Pero talagang lasing na siya. Okay, susubukan kong magtagalog lagi. Wow, ang bait naman ng senyorito namin.
Pasensya na ho't nag-inuman kami. It's okay. You should enjoy. Actually, pwede ko na kayong samahan. Tapos na ang meeting ko. Natuwa si Ekang sa narinig. Sasamahan silang mag-inuman ni Senyorito Rashid. Ibig bang sabihin ay mabait na ito at hindi na snobber katulad ng dati? Talaga ho? Siguradong matutuwa sila, Senyorito. Sige, tara. Samahan na ho kita papunta doon sa mga kasamahan ko. Tinalikuran ni Ekang si Rashid at nagsimulang maglakad. Pero tila naglalakad siya sa hangin at nawala ng balanse. Ang akala niya ibabagsak siya sa damuhan. Pero maagap na napigilan siya ni Rashid sa braso. Sandali siyang naistatwa ng maramdaman ang palad ni Rashid sa kamay niya at nakaharap pa siya rito. At habang nakatingala siya sa walang emosyon nitong mga mata, ay bumabaliktad na naman ang kaniyang sikmura. You're drunk, Ekang. Stop drinking already and go back to your... Oh, damn. Ekang, what the... Malakas na bulalas ng senyorito dahil tuloy-tuloy na ang tila pagbaliktad sa sikmura ni Ekang. Lumabas mula sa bunganga niyang lahat ng nakain at nainom niya kanina. Pinilit niyang wag masukahan ng senyorito kaya ibinaling niyang ulo sa bandang kanan nito. Pero nasukahan niya pa rin sa braso. God, Ekang, I can't believe this. Wala ka pa rin pinagbago. You always embarrass me. Gustuhin man ni Ekang na magpaliwanag at lumuhod na lang sa harap ng senyorito para humingi ng tawad, pero talagang hindi niya na kakayanin kung patuloy pa siyang sumuka sa harap nito. Kumari pa siya ng takbo, kahit hilong-hilo na para lang makatakas sa isa na namang malaking kahihiyan. Sa kwarto ay doon niya ipinagpatuloy ang paglabas ng mga kinain at ininom niya. Bumagsak sa malambot na kama at hinayaang tangay na lang ng antok. Ay, ang sakit ng ulo ko. Bulalas niya nang magising at bumangon siya kinabukasan. Hindi pa sana siya magigising kung hindi lang tumama sa mukha niya ang sinag ng araw at ihing-ihi na rin siya. Mukhang naparaming inom ko kagabi. Teka. Nakailang bote nga ba ako ng alak? Hindi ko na mabilang. Napapailing na sapo niya ang noo. Walang lakas na bumaba siya mula sa kama at papikit-pikit na tinungo ang banyo. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Ekang nang buksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang maputing pangupo ng kung sino man. Matagal na nanatili roon ang mga mata niya habang lumalagaslas sa katawan ng lalaking yun ang tubig mula sa shower. Umakyat pa ang paningin niya sa itaas na parte ng katawan nito. Bigla na lang napasigaw si Ekang nang mapagtanto sa mga sandaling yon na si Rashid itong naliligo sa harap niya. What the heck, Ekang? Oh, God damn it! Narinig niyang bulalas ni Rashid nang tumalikod siya at tumakbo palabas ng banyo. Inilibot niya ang tingin sa paligid at doon niya napagtanto na sa maling kwarto pala siya nakatulog. Hala, sorry po talaga. Bulalas niya at napayakap pa sa sarili. Nanginginig na natatakot na kinakabahan. Halo-halo ang emosyong nararamdaman niya. Naku, ano bang nangyayari? Ano bang klaseng kagagahan to, Ekang? Lord! Hoy, pader! Lamunin mo na lang ako, please! Kung hindi siya nagkakamali ay namali siya ng pindot sa elevator kagabi. Sa halip siguro na 3rd floor ang pinindot niya, kung nasaan ang kanyang kwarto na katabi ng kwarto ng Donya, ay 2nd floor pa lang napuntahan niya. Dahil siguro sa sobrang kalasingan. Ang tanga mo talaga as in. Siguradong mapapalayas ka dito, visit ka. Hoy, anong binubulang-bulang mo dyan? Natigilan si Ekang sa paguntog ng ulo sa pader nang sumulpot si Andeng sa kwarto niya. Ang kwarto naman ito ay nasa ibaba, nasa maid's room. Hindi ganyan ang pagsira ng ulo, hoy. Pukpukin mo na lang ng bato. Gusto mo, ako na lang ang gumawa? Inis na inirapan niya si Andeng at binagsak ang katawan sa kama. Nakaligo na si Ekang. Nakabihis na siya at lahat-lahat. 9:00 na ng umaga, pero hindi pa rin siya bumababa at lumalabas ng kwarto. Wala siyang mukhang maihaharap, lalo na kay Senyorito Rashid. Labas na, pinapatawag ka ni Senyorito Rashid sa library. May sasabihin daw sa'yo. At saka nga pala, dumating na rin sina Senyorito Haji at ang kumag na si Rigel.
Matapos sabihin yun ay lumabas na si Andeng. Nagtaka man siya sa kung paano banggitin ng kaibigan ng pangalan ng bunsong Alarcon ay isinawalang bahala na lang muna ni Ekang. Nakabusangot na tinungo niya ang library sa 4th floor ng bahay. Habang naglalakad ay naisip ni Ekang na noong umulan ng kahihiyan ay nasalo niya yata lahat. Kaya nangyayaring lahat ng ito sa kanya. Take a seat. Utos kay Ekang ni Rashid nang makapasok na siya sa loob ng silid-aklatan. Tinuro nito ang upuan sa harap ng glass desk. Ito naman ay nakaupo sa swivel chair habang komportableng nakapwesto lang ang magkahugpong na kamay sa bandang tiyan. Kahit kumakabog ang dibdib dahil sa hiya ay umupo naman si Ekang at pilit na ngumiti. Hindi nga lang siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ng senyorito. Ano ho yun, senyorito? Oh, cut the senyorito. Hindi na ako sanay. Sige po. Sir na lang. Sige, kung dun ka komportable. By the way, I called you here to talk for something important. Wala pa mang sinasabi si Rashid ay napagdikit na ni Ekang ang mga labi. Bago pa man siya makahingi ng tawad ay nagsalita na itong muli. Hindi pa ako makakahanap ng yaya ng mga anak ko. So I wanna ask you for help, Ekang. Po? Napatingin siya kay Rashid. Maaliwalas ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Akala niya ba'y papagalitan siya? I have a trust issue when it comes to yayas. Minsan na kasing minaltrato ang mga anak ko ng yaya nila sa Switzerland. So hirap akong ipagkatiwala sila sa iba. Lalo na ngayon. I will be very busy this coming days sa company na napabayaan ni Mama. Ang pamilya mo'y matagal ko nang kilala. Sa inyo lang ako nagtitiwala, Ekang. Salamat po, Sir Rashid. Is it okay if I ask you to look for my sons temporarily? Don't worry. At the young age, they are very independent. Lalo na si Nicolo. He is 7. Kaya niya nang maligo at magbihis ng mag-isa. Ganon din si Jackson. He is just 5, but he can sleep and eat alone. Kaya niya ring magtimpla ng gatas niya. I'm a very hands-on dad, Ekang. But I just want someone who would check on them kapag busy ako. Dodoblehin ko rin ang sahod mo. Nako, okay lang ho, Sir Rashid. Ang totoo ho niyan hindi naman busy ang trabaho ko rito sa mansyon. Mas matagal nga ang oras na nilalaan ko kay Doña Natalia para sa pakikipagchismisan. Binuntutan ni Ekang ng tawa ang sinabi niyang yon. Kabisado na rin ng lahat ng katulong ang mga ginagawa nila. Minsan na lang akong mag-utos. So kahit ako na po munang bahala kay Nicolo at Jackson. Pero ano ho bang gagawin ko? Oh, thank you, Ekang. Napangiti si Rashid kaya naman nakita ni Ekang ang pagkislap ng mga mata ng senyorito. Ang gwapong malayong malayo sa bugnuting Rashid na nakilala niya noon. By the way, I will enroll them tomorrow. You just have to take them to school and fetch them on time. Si Nicolo, madalas lumalabas ng school yan at gustong pumunta kahit saan. May guards nga pero talagang nakakagawa ng paraan ng batang yon na makalabas. He is very adventurous. Natatawa nitong sabi. Kitang-kita ni Ekang ang tuwa sa mga mata ni Rashid habang binabanggit ang anak nito. Hindi niya pa man masyadong alam kung paano nito tratuhin ang dalawang anak pero mukhang mapagmahal na ama ang senyorito. And Jackson, gusto niyang pumupunta sa mga park kapag tapos na ang klase niya. Gusto ko ring samahan mo kahit sandali lang. Madalas kasi, yun ang ginagawa nila ng mami niya. Naging malungkot ang tono ni Rashid. Sige sir, ako na pong bahala. Huwag ho kayong mag-alala. Thank you, Ekang. Tumayo ito at inilahad sa kaniyang kamay na para bang nagko-close ng deal. Tumayo rin naman si Ekang para makipagkamay sa senyorito. At nahiya lang naman siya sa sobrang lambot ng palad nito. Parang kamay ng isang dalaga kahit medyo maugat ang kamay. Unang bumitaw si Ekang at kagad na tumalikod. Teka, wala ka bang sasabihin sa akin? Sa narinig ay mabilis na muli niyang hinarap ang senyorito. You're welcome ho, sir? Not that. I mean, wala ka bang naaalala? Ho? Kagabi. Wala kang naalala kagabi? Pumintig ulit ng mabilis at malakas ang puso ni Ekang.
Pinaalala pa talaga nito. Ang alin ba doon ang tinutukoy ng senyorito? Yung sinukahan niya ito? Yung natulog siya sa kama nito? O yung nangyari sa loob ng banyo? Teka, anong nangyari ba yung iniisip mo, Ekang? Piping tanong niya sa isipan. Walang nangyari. Nakita mo lang ang puwet niya. Bastos ka. Next time, huwag kang uminom ng marami. Alam mo bang, sa sofa ako natulog kagabi? Hindi rin ako nakatulog dahil sa lakas ng hilik mo. Sir, sorry ho sir. Maagap na putol ni Ekang sa senyorito. Gusto niya na lang mamatay sa sobrang hiya. Hindi na po talaga yun mauulit. First time ko ho talagang malasing ng ganun. Kaya namali po ako ng pinasok na kwarto. Kaya ho ako pumasok sa banyo niyo kanina kasi akala ko kwarto ko yun. Diyos ko, alam kong mali po ang ginawa ko. Kung galit ho kayo, sabihin niyo lang sir. Kung gusto niyo ho akong paalisin, wala naman pong problema. Mali po talaga ako. Mangiyak-ngiyak na usal ni Ekang habang nilalaro ang mga daliri at nakayuko. Pero sa halip ay paghalakhak ni Rashid ang kaniyang narinig. It's okay. I understand. Ikaw lang ang iniisip ko. Baka hindi matahimik ang utak mo dahil nakita mo ang… alam mo na. Mariing napapikit si Ekang dahil nang marinig yon ay tumambad ulit sa alaala niya ang maputi at matambok nitong puwet. Pasalamat na lang siya nang may kumatok sa pinto ng aklatan at matatapos na sa wakas ang usapang yon. Kuya! Uy! Welcome back! Bumukas ang pinto at iniluwan yon si Haji. Nasa likuran naman ito ang bunsong si Rigel. Tulad ng dati, gwapo pa rin ang dalawa. Mas lalo pang ang naging matikas ang mga ito. Sandaling kinamusta ni Ekang ang dalawa at lumabas na rin ang aklatan para magkamustahan ang tatlo. So ano, magsisimula ka na bukas sa paghatid sundo sa mga baby boy niya? Tanong ni Andeng nang nasa kusina na sila. Naguhugas ito ng pinggan. Siya naman ay nagkakape. Oo kaya kapag wala ako, ikaw nang bahala sa Donya ha? Titingnan-tingnan mo lang kapag naiinitan na sa garden. Akong bahala, pero good luck na lang talaga sa'yo. Mukhang salbahe kasi yung bunso. Paano mo nasabi? Kasi kanina, habang nakaupo sa may lanay si Manang Lisa, palihim na nilagyan ni Jackson ng bubble gum yung buhok ng matanda. Ha? Ginawa niya yon? Oo, hindi nga natanggal at ginupit ko na lang. At heto pa, si Manang Fe, muntik nang mahimatay. Tinapunan ba naman ni Jackson ng laro ang ahas sa dibdib? Ayun, tumaas ang nerbiyos. Talaga ba, Anding? Hindi makapaniwalang na ibulalas ni Ekang. Kamusta naman si Manang Fe? Medyo okay na. Nangyari yung lahat habang nasa aklatan kayo ng daddy niya. Kaya ikaw, naku Ekang, mag-ingat ka sa mga batang yun. Napapailing na lang si Ekang sa mga naririnig niya. Pero nang magsimula na nga siya kinabukasan, ay masasabi niyang tama nga ang sinasabi ni Andeng. Ang bunsong anak ni Senyorito Rashid ay talagang malupit pagdating sa kalokohan. Unang pasok pa lang niya sa kwarto ng bata para sabihing aalis na sila at papasok sa school, ay halos mabugok ang ulo niya sa semento dahil nadulas siya ng lagyan nito ng pulbo ang sahig. Sa pangalawang araw na pumasok siya sa kwarto nito ay wala ng pulbo pero binuhusan siya ng tubig kahit tapos na siyang mag-ayos. Sa mga nagdaang araw din ay palaging nagdadrama na ayaw pumasok ng school. Kesyo masakit ang tiyan, masakit ang ulo, nasusuka, hindi makahinga ng maayos. At kapag tatawagan niya ang daddy nito, inaagawan siya ng cellphone at bigla na lang magiging okay. Nai-stress siya pero kunting ngiti lang ni Jackson ay nawawala ng inis niya. It's so nice here, Ate Ekang. Can we stay here until sunset? Tanong ni Nicolo kay Ekang. Nasa park sila dahil araw ng Sabado. Kakagaling lang nila sa office ni Rashid kanina dahil nagpumilit ang mga anak nito na makita ang ama. Uuwi na sana sila pero mapilit si Jackson na pumunta ng park. Oo naman, pero after sunset, uwi din tayo agad ha? Okay. But Ate Ekang, I want ice cream po. Ay Jackson, it's hapon na. Hindi pwedeng mag-ice cream. Baka sipunin ka. But I want ice cream. I will not go to school on Monday if you won't buy me ice cream.
Hays, pinambablackmail mo na sa akin yung I won't go to school mo na yan. Kung hindi ka lang cute eh. O kayong dalawa, you stay here ha? I will buy ice cream. Bantayin niyo tong mga food natin. Sandali lang ako. Tumayo si Ekang mula sa pagkakaupo sa malinis na damuhan at tinungo na ang pwesto ni Manong Sorbetes na nasa hindi kalayuan. Pero nang matapos na si Manong Sorbetes sa paglagay ng ice cream sa cone at pabalik na sana si Ekang sa pwesto nila, ay wala na roon si Jackson at Nicolo. Hala, nasa na sila? Kinalma ni Ekang ang sarili habang inililibot ang tingin sa paligid, pero hindi na mahagilap ng mga mata niya ang dalawa. Masyadong maraming bata ang naglalaro at nagbibisikleta. Ang iba ay nagpapalipad ng saranggola. Jackson! Nicolo! Sambit niya at tinapon na lang ang ice cream. Nagsimula nang kumabog ang puso niya. Pinaghalong takot at kaba ang kanyang nararamdaman. Tatakbo na sana siya papunta sa labasan ng park nang mahagip ng tingin niya si Jackson na may hawak na balon. Hinahabol ito ng batang babae. Jackson! Jackson! San ka ba galing? Ang kuya mo nasan? Where is Kuya Nicolo ha? Nagkibit balikat lang ito at tiningala ang balon na hawak. Ate anak mo po ba yan? Salbahe po siya ate, inagaw niya yung balon ko. Wika ng batang babae na umiiyak. Madungis ito at punit-punit ang damit, kaya naman naawa si Ekang. Oh, eto be, bili ka na lang ng bago ha? Sorry sa ginawa niya. Dinukot ni Ekang ang coin sa bulsa ng pants niya at ibinigay sa bata. Mabilis na hinawakan niya sa kamay si Jackson at marahang hinila. Wala siyang panahon para sermonan ng bata sa ginawa nitong pangaagaw dahil kailangan nilang mahanap agad si Nicolo. Pero ilang minuto nang paikot-ikot doon si Ekang habang hawak si Jackson ay wala pa rin siyang mahagilap na Nicolo. Nagtanong na siya sa kahit sino, pati sa guard, pero wala raw itong napansin. Magpapacheck pa sana siya ng CCTV pero sira na pala ang CCTV sa loob at sa labas. Sandali pa silang naghanap hanggang sa umiiyak na rin si Jackson dahil sa antok. Wala nang nagawa sa Ekang kung hindi ang tawagan si Rashid. Sa cellphone pa lang ay nagmura na ang senyorito, kaya naman sobra na siyang kinabahan. Ano bang nangyari Ekang? Bakit siya nakalayo? God! Buliyaw ni Rashid sa kanya nang dumating ito at magkita sila sa labas ng park. Pinaliwanag niyang nangyari pero galit na ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Sir, hindi ko po alam na aalis siya sa pwesto namin eh. Sana kasi, sinama mo na lang. Damn it. Napakurap si Ekang sa pagkakasigaw na yon ni Rashid. Gulat na gulat siyang makita itong galit sa kauna-unahang pagkakataon. Nalilisik ang mga mata at nagtatagis ang bagang. Tila nilamukos tuloy ang puso niya. Ngayon lang may nanigaw sa kanya ng ganon. Daddy, I'm sleepy. I wanna go home. Humihikab na sabi ni Jackson. Walang nagawa si Ekang kung hindi ang umalis kasama ang family driver at si Jackson nang sabihin ng senyorito na mauna na sila sa mansyon. Tumakbo naman papalayo si Rashid kasama ang bodyguard at driver nito. Ang mga ito na raw ang maghahanap kay Nicolo. Pagka-uwi sa bahay ay doon binuhos ni Ekang ang sama ng loob. Nasa loob lang siya ng kwarto ni Jackson at nagpapasama itong matulog. Nahiga siya sa kama ng bata habang umiiyak. Sinisisi niyang sarili sa nangyari kay Nicolo. Sandaling naidlip si Ekang pero nagising nang marinig ang pagbukas ng pinto. Kagad siyang bumangon nang makitang pumasok roon si Rashid habang karga-karga nito si Nicolo. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Sa wakas ay nahanap nila ito. Salamat sa Diyos. Saan niyo po siya nakita? Saan daw po siya nagpunta? Tinulungan niya daw ang isang bata dun sa park na lumipad ang balon. Hinabol nila hanggang sa hindi na nila alam paano makabalik. I saw him at the police station. May naghatid sa kanya doon. Ekang, ayoko nang mangyari pa to. Pasensya na sir. Hindi ko po sinasadyang mawala sila sa paningin ko. Go back to your room now. Take a rest.
Malamig na tugon ni Rashid na ikinayuko niya. Umupo ito sa gilid ng kama ni Nicolo at hinaplos ang ulo ng anak. Dahan-dahan siyang lumabas na masama pa rin ang loob. Sa paglipas ng mga araw, ay patuloy pa rin naman si Ekang sa pagtulong sa pag-aalaga sa mga anak ng senyorito. Minsan na nga lang niyang masundo at mahatid ang mga bata dahil ginagawa naman ni Rashid ang lahat para mahatid at masundo ang mga anak nito. Kahit abala rin sa kumpanya dahil malapit nang i-turn over dito ang oil company, opisyal nang magiging CEO. Kaya lang, matapos ang nangyaring yun sa park, ay mas lalong lumamig kay Ekang ang senyorito. Ate Ekang! Yes, Jackson. Ano yun, baby boy? Malambing na tugon ni Ekang kay Jackson nang tumulong siyang magwalis sa garden at sinundan pala siya ng bata. Sabado't wala itong pasok at si Nicolo na naman ay abala sa pag-drawing sa may lanay. Can we go out for a walk? I wanna bring Lucho outside and I wanna buy some lollipop at the store. Ah, dun ba sa tindahan kung saan ka dinala ni Andeng kahapon? Oh sige, pero sandali lang tayo sa labas ha. Mag 10 AM na, so hot na outside. Marahan niyang hinila sa kamay si Jackson habang hawak naman ito ang tali ni Lucho, ang aso nitong poodle. Tinuko nilang tindahan ni Aling Nena sa may hindi kalayuan na nasa labas lang ng mansyon. Madadaanan yun bago makarating ng Newgan at Bakahan. 2 minuto lang ang nilakad nila ay nakarating na sila sa tindahan ni Aling Nena at namili. Nang inabot ni Aling Nena sa kanyang mga pinamili niya, ay sandali niyang binitawan si Jackson. Pero nang binitawan niya ang bata, ay siya namang pagbitaw nito kay Lucho na mabilis nang nakatakbo. Lucho! Stay here! Sigaw ni Jackson habang hinahabol ang aso. Hala! Teka! Jackson! Come back here! Ako nang bahala kay Lucho! Sigaw niya rin. Binitawan ang cellphone na hawak at tumakbo. Pero nang makalapit na sana si Ekang kay Jackson, ay siya namang pagsulpot ng motorsiklo mula sa kanto papunta ng sitio Gumamela. Tila ay bumagal ang lahat ng mapagtanto ni Ekang na sa iisang direksyon papunta si Jackson at ang motorsiklo. Sa takot na masagasaan ng bata ay inisang hakbang niya lang ang pagitan nila ni Jackson. Mabilis na tinulak niya ang bata. Naramdaman niya na lang ang matinding kirot sa may tagiliran niya. Bumagsak siya sa lupa at ang asul na kalangitan ang tumambad sa kanya. Ekang! Ekang! Diyos ko! Ekang! Teka, hindi ko sila nakita. Bigla na lang sumulpot yung bata. Huwag ka nang magdahilan pa, Pilo. Isakay mo na si Ekang at dalhin sa ospital. Iyon na ang huling mga narinig ni Ekang. Dahil sa sakit ng pagkakabangga sa kanya, ay talagang nawalan siya ng malay. Ekang, anak, gising ka na. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Yun ang bungad kay Ekang ng kanyang nanay na si Perlita nang magising siya. Makikita sa mga mata nito ang labis na pag-aalala. Namamaga ang paa mo, anak. May masakit ba sa'yo? Tatawag muna ako ng doktor. Nasaan ho ba tayo? Narito ka sa ospital. Pinuntahan ako ni Nena sa bahay kanina. Si Jackson ho, ang anak ng Senyorito Rashid. Okay lang po ba siya? Tinula ko siya kanina, siguradong nasaktan siya. Ay nako anak, hindi ka naman yaya ah. House manager ka ng mga alarkon. Bakit kailangan mong alagaan ang anak ng senyorito? Mariing napapikit si Ekang. Sa tono ng ina ay mukhang galit ito, pero tsaka na siya magpapaliwanag. Tawagan niyo na lang ho ang doktor, Nay. Masakit ang paa ko. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa akin. Malalim na bumuntong hininga si Nanay Perlita at tumawag nga ng doktor. Nalaman ni Ekang na hindi naman matindi ang pagkakasalpok ng motorsiklo sa paa niya. Namamaga nga lang yon. Wala naman daw bali o injury. Yun nga lang ay hindi pa siya pwedeng maglakad sa loob ng 2 araw dahil masakit yon. May cast ang kamay niya dahil medyo matindi ang bagsak nun sa may batuhan at kailangan din niyang mapasitiskan dahil nauntog ang ulo niya sa mabatong lupa. Hindi pa siya pwedeng makaalis ng ospital. Nagpaalam si Nanay Perlita na uuwi muna at ipagluluto siya ng hapunan. Kaya naman muling umidlip si Ekang. Pero
Ganoon na lang ang gulat niya nang magising at nakita niyang nakaupo sa tabi ng hospital bed na kinahihigaan niya si Senyorito Rashid. Sir? Natigil ito sa pag-scroll sa cellphone nang marinig siya. Ano po ang ginagawa niyo rito? You're awake. Kumusta ka, Ekang? Are you okay? May masakit ba sa'yo? I talked to your doctor. Namamagaraw ang paa mo. Masakit ba? Gustong mapangiti ni Ekang nang makita ang labis na pag-aalala sa mga mata ni Rashid habang pinapasadahan siya ng tingin. Okay lang ako, sir. Uminom na rin ako ng pain reliever kanina. Wala na hong masakit. Oh, thank God. Pinag-alala mo ko. Sorry po. No, I should be the one who's sorry. Malungkot nitong Saad. I'll never forgive myself kapag may nangyari sa'yo, Ekang. I'm so sorry kung sobrang likot ng mga anak ko. Nako, wag niyo hong sabihin yan, sir. Ayoko lang hong masaktan si Jackson. Di bali nang ako ang masaktan. Pasalamat nga ako at ako ang nabundol eh. Kung hindi, malilintikan ako sa inyo. Napapakamot ng ulo si Ekang. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. I already talked to Mang Pilo. Gusto niyang sagutin ang medication mo. But I told him to just leave it to me. Magsasalita pa sana si Ekang nang bigla ay tumunog ng malakas ang tiyan niya. Nagkatinginan sila ni Rashid at gusto niya na lang mamatay sa sobrang hiya. You have to eat. Pumunta si Nanay Perlita kanina pero umalis rin kagad. Kasi sinabi kong ako na lang ang magbabantay. Ayaw niya pero nagpumilit ako. Talaga ho? Nako Sir Rashid, hindi naman kailangan eh. Kaya ko na po. At saka baka hinahanap ka na ng mga bata. No. Matigas na putol nito sa kanya. I'll stay with you tonight. Si Andeng at Rigel na ang bahala sa mga bata. Tumayo ito at tinungo ang side table sa bandang kanan niya at kinuha ang paper bag doon na naglalaman ng mga Tupperware. Nang buksan ng senyorito ang mga Tupperware ay sobrang natakam si Ekang. Paritong bangus at sinigang na karne ng baka ang naroon. May kanin na rin at mga prutas. Ang lahat ng yun ay luto ni Nanay Perlita. Nilapag iyon ni Rashid sa bed table sa harap niya. Nang akmang kukunin niya sana ang kutsara gamit ang kaliwang kamay, ay pinigilan siya nito. Bakit, sir? Ako na. I'll feed you. Oh? Ay hindi na, sir. Kaya ko naman po eh. Sige nga. Paano ka kakain gamit ang isang kamay lang at hindi ka pa kaliwete? Hindi siya nakaimik. Just let me, Ekang. Alam mo ba na sobrang guilty ako sa nangyari? Noong nawala sa park si Nicolo, I shouted at you. Hindi kita inintindi. At winala sa isip ko na malikot ang mga anak ko. I'm the one who asked you to help me with the kids. Ako pang may ganang magalit nun. Naiintindihan ko naman po ang reaksyon mo ng araw na yun, sir. Pero aaminin ko na ho, medyo na-hurt po ako. Medyo lang naman. Kaya nga hayaan mo kung alagaan ka. Kahit ngayon lang. Please? Nakikiusap ang mga mata ng senyorito habang nakatingin kay Ekang. Sino ba siya para tanggihan ng guwapong amo? Sige na nga, kung hindi ka lang pogi eh. Kung hindi ka lang amo. Napangiti si Rashid at marahan itong inagaw mula sa kaniyang kutsara. Nilagyan ito ng sabaw ang kanin at sa ibabaw naman ng kanin ay nilagyan ng konting pritong bangus. Tsaka inumang sa kanya. Nahihiyaman ay binuka niyang bibig at kinain yon. Masarap? Oo naman po, sir. Walang kasing sarap ang luto ng nanay ko. Talaga? Matagal ko na rin hindi natitikman ang luto ni Manang Perlita. Let me try this. Namilog sa gulat ang mga mata ni Ekang nang kainin ni Rashid ang kanin na akala niya'y isusubo sa kanya at sa isiping iisang kutsara lang ang gamit nila. You're right, Ekang. Ang sarap nga. Tuwang-tuwa na sambit nito habang ngumunguya. Hindi pa nakontento at humigop ng sabaw. Oh God, this is so good. Sinigang. Here, try this. Hindi siya nakapalag nang sinubuan din siya ni Senyorito Rashid ng sabaw. Tumango-tango lang si Ekang dahil nakangiting naghihintay ito ng tugon niya na talagang ang masarap ang sinigang. Pero gano'n na lang ang paglakas ng pintig ng puso niya nang inangat nito ang kamay
at dahan-dahang dumampi yun sa labi niya. Parang tinatambol ng maraming kamay ang kaniyang puso. Parang bata ka pa rin palang kumain. May naiwan sa lips mo. Anito at natatawang nakatingin sa kanin na kinuha mula sa labi niya. Nang makabawi at makaramdam ng hiya ay kinuha ni Ekang ang kanin at inilagay yon sa gilid ng plato. Sorry. No, it's okay. Cute nga eh. Heto, kain ka pa. Kailangan mong ubusin to. Pero Sir Rashid, ang dami po nito. Di ako nang uubos. Hindi pa ako nakakapag-dinner eh. Muli ay sumubo ang senyorito at nawala ang kaninang pagkagulat ni Ekang. Napalitan yon nang tuwa sa isiping ang dami ng pinagbago ni Rashid. Hindi na maarte at hindi snobber katulad ng dati. Hindi na rin nagtagal si Ekang sa loob ng ospital dahil walang naging problema sa lahat ng test niya. Nicolo, time to go to school na. Wake up na dyan. Malakas na sigaw ni Ekang nang makapasok siya sa loob ng kwarto ng magkapatid. Nakapikit na bumangon si Nicolo at kinusot nito ang mga mata. Napakapogi pa rin kahit bagong gising at magulo ang kulot na buhok. Ate Ekang, good morning. Good morning, Jackson. How was your sleep? Lumapit siya sa bata at umupo sa gilid ng kama nito. Nabigla siya nang biglang umupo sa kandungan niya si Jackson at niyakap siya sa leeg. Sa halos isang buwan mula nang mabundol siya ng motorsiklo, ay pansin niyang unti-unti nang nagiging malambing ang bata sa kanya. Hindi na rin ito salbahe katulad nung una. Dahil siguro sa lagi niyang sinasabi rito na ayaw ng Papa Jesus sa batang bad at paalaway. I had a bad dream, Ate Ekang. I saw a big dinosaur and he's trying to eat me. Ha? Talaga? Masamang panaginip nga yun. Don't worry, Jackson. It's just a dream, okay? Tumango ito at mas lalong ibinaon ang mukha sa leeg niya kaya naman nakiliti siya at natawa. Nang matawa siya, ay sinimulan na rin itong kilitiin ang tagiliran niya. Gumanti siya at kiniliti rin ang bata sa leeg kaya naman humalakhak na. Stop, Ate Ekang! I'm gonna pee na! Oh, bakit mo hinamon na magkilitian ha? Akmang hawakan na naman sana siya sa leg ni Jackson, pero mabilis na bumaba ng kama at tumakbo papuntang banyo. Natawa na lang siya. Ate Ekang, I'll take a bath na po. Can you prepare a milk for me? Walang emosyon na tanong ni Nicolo sa kanya. Oo naman, sige. I'll prepare your uniform muna tapos titimplahan na kita ng milk sa baba. Tumango ito at nagtungo na rin sa banyo. Paglabas ni Ekang ng kwarto, ay siya namang pagbukas ng pinto ni Rashid at lumabas doon ang senyorito. Medyo basa pang buhok at grabe, napakahat kahit maaga pa lang. Good morning, sir. Nakangiting bati niya dahil siyang unang nakakita rito. Nag-angat ito ng tingin at napansin ni Ekang ang pagliwanag ng mukha ni Rashid nang makita siya. Oh, good morning, Ekang. Kumustang tulog mo? Tanong nitong nakapamulsa at humakbang papalapit sa kanya. Mula nang umuwi siya galing sa ospital ay maraming nagbago. Isa na roon ang magaan na pakikitungo ni Rashid sa kanya. Guwapong-guwapo ito sa charcoal suit na suot. Makikita ang expensive na belt at ang sapatos ay halos kuminang sa sobrang linis. Nagangat siya ng tingin at pansin niyang bagong gupit na ang senyorito. Bagay na bagay sa bad boy look nito ang top knot na buhok. Okay naman po. Ikaw, nakatulog ka ba ng maayos? Mukhang pinuyat ka ni Jackson at Nicolo kagabi. Oh, that brats. Ayaw nilang hindi namin tapusin yung favorite cartoon series nila. Humalakhak si Ekang, pero natigilan din nang mapansing hindi maayos ang pagkakalagay ng necktie ni Rashid. Wala sa sariling lumapit pa siya sa senyorito at kusang inayos ang pagkakalagay ng necktie nito. Nakangiti pa siya habang ginagawa yon, pero nang mapagtantong lumagpas siya sa limitasyon dahil wala siyang karapatang hawakan ito kung ano paman, ay natigilan si Ekang. Bago pa man niya alisin ang kamay sa necktie, ay pinigilan na yun ni Rashid. Bumilis ang pintig ng puso niya nang hawakan siya nito sa pulsuhan. Nang magangat si Ekang ng tingin, ay sinalubong siya ng malamlam nitong mga mata.
You look like a wife who takes care of her husband. Namamaos nitong sabi habang titig na titig sa mga mata niya. Sorry po sir. Kinakabahan na binawi niya ang kamay pero hindi nito binitawan yon. Mas lalo tuloy nagwala ang puso ni Ekang nang ngitian siya ni Rashid sa halip na pagalitan. No, don't be sorry Ekang. Honestly, I love that. Nainggit nga ako sa mga anak ko. May Ekang na nag-aalaga sa kanila. Ha? Pero sir, hindi ka na po bata para alagaan eh. Bakit? Bata lang bang dapat alagaan? Sige po, kung talagang naiinggit ka, pwede ko rin namang i-prepare ang mga gamit mo kada umaga, katulad ng ginagawa ko sa mga bata. I'm just kidding, Ekang. Napakurap ng ilang beses si Ekang nang guluhin ito ang buhok niya na para siyang maliit na bata. Pagkatapos ay muli nitong ipinasok sa bulsang mga kamay. By the way, thank you sa pag-ayos ng necktie ko. Magpapaalam na ako sa mga bata. I have to go. Teka lang sir, nag-breakfast ka na po ba? Order na lang ako sa office. Hay nako. Maagap na putol niya kay Rashid na ikinakurap nito. Huwag ka nang umorder sir. Nagpaluto po kasi ako kay Manang Fe, chop suey at saka menudo po. Di ba favorite mo yon? Yeah, but I'm getting late na Ekang. No need to worry sir. Ilalagay ko na lang po sa lunchbox. Ako nang bahala. Sandali lang. Hindi niya nahinintay na makasagot si Rashid. Mabilis na bumaba siya ng hagdan at tinungo ang kusina para ipak ang baon nito. Kasabay ng pagpak niya sa baon ni Nicolo. Ang daming pagkain nito sir. Ang bait ni Ekang at prepare ang breakfast niyo. Nakangiting tumango si Rashid bilang tugon sa sinabing yun ni Oscar, ang kaniyang driver/bodyguard. Kakarating lang nila sa office niya, sa E&A Corporation. Isa yung malaking oil company na itinaguyod ng daddy at mami niya at ang lokasyon ay nasa kabisera ng bayan ng San Agustin. Siya na ngayon ang CEO at magpapatuloy sa pagpapalago ng company. Yeah, it's been a month, Oscar. And I'm so satisfied sa lahat ng ginagawa niya para sa mga anak ko. You know what? Jackson is close to her now. At si Nicolo, alam kong palagay na rin kay Ekang. Buti nga sir at tinanggap niyang trabahong alok mo. May iba kasi na kapag hindi na parte ng trabaho nila ay hindi nila gagawin. Kaya magpasalamat ka sir. Of course, Oscar. I'm so thankful. Bakit kaya sir? Hindi ka na lang ulit maghanap ng magiging mamin ni Nicolo at Jackson? Natigilan siya sa naging tanong ni Oscar at mariin siyang napapikit nang makita niya sa isipan si Ekang at naalala niya ang ginawa niyang pagsilip noon sa kwarto ng mga anak niya at nakahiga sa magkabilang braso ni Ekang, si Nicolo at Jackson. Ang yumao niyang asawa, ganoon din sa mga anak nila noon, palaging napapagitnaan ng dalawa. Taon na rin ang lumipas nang mawala si Ma'am Alandra. Hindi ka pa ba nakaka-move on, sir? I don't know, Oscar. The love and the pain is still here. Pero alam mong sinusubukan ko na siyang pakawalan. Tama yan, sir. Isa pa, mas gugustuhin ni Ma'am Alandra na may makasama ka sa pag-aalaga sa mga bata. Napapailing si Rashid sa narinig. Kahit naman magawa kong pakawalan si Alandra, kahit may makita akong babae na pwede akong mapamahal, sa tingin mo ba, may magkakagusto pa sa isang single dad at biyudo na katulad ko? Sa naging tanong ay sinamaan siya ni Oscar ng tingin. Kayo talagang mga gwapo at makikisig. Kayo pa itong walang confidence sa sarili eh. Natatawa na muli niyang ipinagpatuloy ang pagkain. Sir, sa gwapo mong yan, kahit 10 pang anak mo, alam kong tanga lang ang hindi magkakagusto sa'yo. Mabait ka, mapagmahal, at sobrang romantic. Alam ko yun dahil nandun ako at nasaksihan ko kung paano mo ligawan si Ma'am Alandra noon. Si Alandra ang first love niya. Ipinagkasundo sila noon ng mga magulang nang hindi alam ng mga ito na may relasyon na pala sila habang nasa kolehiyo pa. And when they got married, binuntis niya na agad dahil yun ang pangarap niya, ang magkaanak sa babaeng mahal niya. But one car accident turned all his hope away.
Namatay si Alandra habang nagmamaneho at nawala ng kontrol ang sasakyan habang pauwi mula sa supermarket. At dahil doon, nawalan siya ng asawa. Nawalan ng ina ang mga anak niya. Hindi pa man mapakawalan ni Rashid ang asawa sa puso niya, pero alam niyang panahon lang din ang makakapagpagaling ng puso niyang nangungulila. Mabilis na lumipas ang buwan. Sobrang komportable na ang mga anak ni Rashid sa bagong environment kung nasaan ang mga ito, maging sa mga tao na nakakasalamuha. The E&A Corporation is also going smooth. Unti-unti na namang nakikilala ang kumpanya nila dahil sa malinis at maayos na pamamalakad ni Rashid. Masaya siya sa nangyayari sa buhay niya ngayon, pero may gumugulo sa utak niya. Hindi niya maintindihan sa tuwing magtatagpo ang mga mata nila ni Ekang at sa tuwing nagkakalapit silang dalawa ay nag-iingay ang puso niya. Bakit para siyang na-addict sa mga ngiti ni Ekang? Lagi niyang gustong makita. Or he is just attracted to her. Oo, baka nga attraction lang yung nararamdaman niya. Lalaki lang din siya na mabilis mapansin ang kagandahang tinataglay ni Ekang. Pero ang ikinakagulo ng isip ni Rashid ay kung bakit tila kumukulo ang dugo niya kapag sumusulpot si Inigo, ang pinsan niya sa side ng kanyang daddy at ang vice president naman ng kumpanya. Magkasundo sila ng pinsan, pero kalaunan, nang paulit-ulit itong bumibisita sa mansyon, ay nabibisit na siya sa hindi niya malamang dahilan. Kahit naman alam niya na mula noon ay kaibigan na ito ni Ekang, ay naiinis pa rin siya. "Daddy, it's Sunday today. I want to go to the mall and play arcade with Jackson. Pwede tayong pumunta ng mall, Daddy?" Natuwa si Rashid sa naging tanong na yon ni Nicolo. Proud siya dahil nakakapagtagalog na ito sa tulong ni Ekang at ng iba pang mga katulong sa mansyon. Of course, son. Pupunta tayo mamaya. Let's buy some toys din. Okay, Daddy. Anito at tumabi ng higa sa kanya, pero pansin niyang nakasimangot. Why? You look so sad, buddy. Because I want Ate Ekang to come with us. Then, let's ask her to come with us. But I heard her talking on the phone with Tito Inigo. He asked Ate Ekang for a date and she said yes. Alis sila today, Daddy. They have a date. Nagsalubong ang kilay ni Rashid sa narinig. Hindi awa sa anak ang naramdaman niya, kundi inis para kay Inigo. Sa dami ng babae niya, nagagawa niya pang makipag-date kay Ekang? Tila umuusok ang ilong na tanong ni Rashid sa sarili. Don't worry, son. Akong bahala. Sa atin sasama si Ate Ekang. Mabilis na naghilamos siya at nag-toothbrush. Mabilis na hinanap niya sa kabahayan si Ekang at namilog sa tuwa ang mga mata niya nang makita ito sa kwarto ng mami niya. Sinusuklayan ng Donya. Come with us, Ekang. Iyon ang bungad ni Rashid kay Ekang nang pumasok ito sa kwarto ng Donya. Humalik ang senyorito sa noo ng ina at nginitian naman siya. Dadalhin ko sa mall si Nicolo at Jackson. I want you to come with us. Pero sir, Rashid anak, may date si Ekang ngayon. Malapad ang ngiting sabi ng Donya. Napansin ni Ekang ang biglang pagkawala ng ngiti sa mga labi ni Rashid. Ganun ba? Okay. Maybe next Sunday na lang. Sige ma, I'll wait for you sa baba. Sabay na tayong mag-breakfast. Okay anak. Humalik ito sa pisngi ng Donya. Tipid na nginitian si Ekang at lumabas na ng kwarto. Pero hindi mapakali si Ekang sa naging reaksyon ng senyorito nang malaman itong may date siya. Kaya naman, sandali siyang nagpaalam sa Donya at hinabol si Rashid. Naabutan niya sa harap ng elevator dahil mukhang dediretso na sa ground floor ng mansyon. Sir. Yes, Ekang. Sige ho. Sasama na lang ho ako sa inyo sa mall. No. May date ka with Inigo, right? It's okay. You should go. Next time ka na lang sumama. Pero hindi pa rin kumbinsido si Ekang sa sinabing yun ni Rashid. Dismayado talaga ang mga mata habang nakatingin sa kanya at ayaw niya nang ganoon. Ang gusto niya ay palagi lang itong nakangiti. Hindi niya gustong hindi na pagbibigyan ng senyorito
sa munting mga pakiusap nito. Hindi niya alam bakit siya nagkakaganoon. Hindi naman yun date eh. Ililibre lang ako ni Inigo ng lunch mamaya at manonood na rin ng sine kasi nagpapatulong na mapalapit kay Andeng. Napaawang ang bibig nito sa revelasyong sinabi niya. Akala siguro nito ay siyang nililigawan ni Inigo. Pero pwede namang next time na lang yun. Are you sure? Is it really okay with you to come with us? Oo naman, Sir Rashid. Nice. Sige, maliligo na ako. Mag-ready ka na rin. Sa labas na tayo mag-breakfast ng mga bata. Tumango si Ekang at napangiti na rin nang makitang abot na yata hanggang sa mata ang ngiti ng senyorito. Halatang natutuwa. Nang araw na yon ay sobrang nag-enjoy si Ekang habang nasa loob ng mall kasama ang mag-ama. Wala silang ginawa kundi ang maglaro at kumain. Nang magtakip silim na at pauwi na sila'y nakatulog na si Nicolo at Jackson. Thank you so much, Ekang. Sobrang nag-enjoy sila kasama ka. Mahinang sabi ni Rashid matapos nilang ayusan ng kumot ang mga bata sa loob ng kwarto ng mga ito. Wala yun, sir. Ako dapat ang mag-thank you. Hanggang ngayon sobrang busog pa rin ako. Magkaharap silang nakatayo. At nang titigan siya ni Rashid sa mga mata, ay biglang hindi siya mapakali. Kanina pa ang kakaibang mga titig ng senyorito sa kanya, sa rear view mirror sa loob ng kotse. Sige, Sir Rashid. Good night. Pasok na ako sa kwarto ko. Good night, Ekang. Tumango siya tumalikod, pero halos masira ang puso niya sa loob nang tumibok yun ng malakas at mabilis. Dahil sa biglang pagdampi ng kamay ni Rashid sa kamay niya para pigilan siya. Ekang. Sir? Para siyang nahibang nang marahang hinilas siya ng senyorito papalapit sa katawan nito. Natigil sandali ang paghinga ni Ekang nang masuyong niyakap siya ni Rashid. I'm very thankful na nandyan ka, Ekang. Hindi ko pa nakikita ang mga anak ko na naging komportable sa isang babae. Bukod sa mami nila. And I can't help it. Dahil kung gaano sila kalapit sa'yo ngayon, ganoon na rin ang nararamdaman ko. Sir Rashid. Tell me that I'm just attracted to you, Ekang. Sandali itong humiwalay sa kanya. Ang akala ni Ekang ay lalayo na. Pero mali siya dahil kinabig lang naman siya nito para sa isang matamis, mainit, marahan at masuyong halik sa mga labi. Sinapo ang bibig at tumili si Ekang nang tuluyan na siyang makapasok sa kaniyang kwarto. Doon ay talagang pabagsak na nagpagulong-gulong siya sa malambot na kama. Lord, bakit naman niya ako hinalikan? Bakit naman kailangang may halik pa kapag nag-thank you? Lord naman, kilig na naman tong daughter mo. Diyos ko po, ang sarap po talaga ng kiss ng isang senyorito. Mahina lang ang pagkakasabi niya ng mga salitang yon, kaya walang makakarinig sa kanya. Matapos kasi ang halos 1 minutong paghalik ni Rashid sa kanya kanina, ay tinulak niya ito para makahinga at sandali lang silang nagkatitigan habang habol ang mga hininga. Pagkatapos ay walang paalam na tinalikuran niyang senyorito. Lumabas sa kwarto ng mga anak nito at tumakbo papasok ng kwarto niya. Hindi niya na kasi talaga mapigilan ang kilig. Ang bobo ko talaga. Bakit kaya ako tumakbo? Hoy self, bakit ka tumakbo? Paano mo malalaman ngayon kung para saan ang kiss na yon? Para saan ba yun? Crush ba niya ako? Same ba kami ng feelings? Kasi nitong mga nakaraang buwan, gusto ko siya laging nakikita eh. Gusto laging naaamoy. Hays, nadudumihan na pati ang utak ko dahil kay Sir Rashid. Anong gagawin ko? Pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Tuloy ay puyat siya buong magdamag. 3:00 na yata ng madaling araw bago siya nakatulog. Late tuloy siya nang gising kay Nicolo. Sorry Nicolo, promise bukas, ako na ulit ang maghahanda ng lahat ng mga needs mo. It's okay Ate Ekang. You know what? Dad will hatid me din po sa school. Talaga? Wow, mukhang hindi busy ang daddy mo ah. Hindi talaga ako busy. Nanlaki ang mga mata ni Ekang nang marinig ang tinig na yon sa bandang kanan niya. Ang senyorito, naglalakad na ngayon papalapit sa kanya.
I'm not busy. So, pag-usapan natin kung bakit mo ko tinakbuhan kagabi. Hindi na pinatapos pa ni Ekang ang senyorito at dali-dali na siyang tumakbo papunta sa likurang bahagi ng mansyon. Hey, Ekang! Ekang! Mag-usap tayo! Narinig niya ang pagtawag ni Rashid sa kanya pero walang lingon likod na tumakbo pa rin siya. Wala siyang mukhang maiharap. Nahihiya siya dahil sa nangyari sa kanila. Hindi niya alam paano magkukunwari na parang walang nangyari. Iwas lang ng iwas si Ekang. Umabot pa nga ng 3 araw ang pag-iwas niya sa senyorito. Lagi siyang nagkukunwaring abala sa kahit na anong trabaho kapag lumalapit ito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siya nitong nahuli sa swimming pool. 10 oras na kasi ng gabi nang lumabas siya para sana magpahangin at pag-isipan kung ano na ba itong nararamdaman niya para kay Rashid. Ang akala niya ay tulog na rin ang senyorito. Pero nagulat na lang siya nang lumapit ito sa kanya habang nakaupo siya sa tabi ng pool. Tumayo siya at mga-alis na naman ang hinawakan siya ni Rashid sa kamay. At sa paraan ng pagkakahawak nito sa kanya ay masasabi niyang hindi siya nito basta-bastang papakawalan. Sir Rashid, ano pong ginagawa niyo rito? Gabi na. Hindi natuloy ni Ekang ang mga sanay sasabihin dahil walang pasabing sinunggaban lang siya ni Rashid ng marubdob na halik. Nung una, ay nanlaki lang ang mga mata niya sa gulat. Pero nang mapagtanto kung gaano siya kasabik sa halik nito, ay napapikit siya at buong pusong tumugon sa halik nito. Ayaw niya pa sanang itigil nito ang masuyong pag-angkin sa mga labi niya, pero talagang mauubusan siya ng hininga. Marahan niya itong itinulak at bumitaw naman kahit halatang hindi pa nakontento. At bakit ba sila naghahalikan kung wala namang namamagitan sa kanila? Kung hindi ako pupunta dito ng gantong oras, tingin mo ba mahawakan at mahalikan kita ngayon? Let's talk, Ekang. You've been avoiding me for the past 3 days after that kiss. Sir, wag na ho nating pag-usapan. Malungkot na sabi ni Ekang at mariing napapikit. Bakit hindi, Ekang? Alam mo bang para na akong mababaliw kakaisip sa nangyaring yun? Siya rin. Para na rin naman siyang mababaliw. Iwas siya ng iwas sa lalaking gusto niya kahit hindi yun ang gusto ng isip at puso niya. Sa mga nagdaang buwan, ang akala ko, attracted lang ako sa'yo. You've come to be this beautiful woman. Ang batang makulit na inaasar ko lang noon. Naging sobrang ganda na ngayon. At bilang isang lalaki, hindi ko mapigilan ng ma-attract sa'yo. Akala ko yun lang yun. Hanggang dun lang. But every time I saw that you cared for my sons, sa bawat pagkakataon na nakikita kong komportable ang mga anak ko sa'yo at nalulungkot sila kapag wala ka. Ekang, I feel like wanting more from you. Napapikit ito at hindi na kontento sa isang kamay niya. Ginagap na naman ang isa niya pang kamay. Ekang, I like you. Naging triple ang bilis ng puso ni Ekang sa pag-aming yun ni Rashid. Hindi hinihiwalayan ang tingin sa mga mata niya habang nagsasalita. Gustong sumuko ni Ekang at sabihin na pareho lang sila ng nararamdaman. Pero ang tinig ni Nanay Perlita ang bumalik sa alaala niya nang minsang dalawin siya ng ina sa mansyon at sinabi niyang kakaibang nararamdaman niya para sa panganay na Alarcon. Tumigil ka sa kaibangan mong yan, Ekang. Alam mong nangyari sa dati mong trabaho. Isang malaking iskandalo yun. At ngayon, bibigyan mo na naman ng kahihiyan ang sarili mo. Problemadong tanong ng ina sa kanya sa loob ng kwarto niya sa mansyon. Ipagpalagay nating pareho nga kayo ng nararamdaman. Sa tingin mo ba, tatanggapin ng mga tao yung nararamdaman mo? Anong iisipin ng Donya? Anong sasabihin ng iba? Ekang, anak. Hindi natin katulad ng katayuan sina Senyorito Rashid. Itigil mo. Itigil mo kung ano man yung nararamdaman mo. Mariing napapikit si Ekang. Tama ang nanay niya. Oo, hindi siya magiging kabet dahil malaya naman ang senyorito. Biyudo ito. Pero house manager lang siya. Maimpluwensyang tao itong nagugustuhan niya. Hindi kita gusto, Sir Rashid. Sa sinabi ni Ekang, ay pinuno ng pagkadismayang mga mata ng senyorito. You're lying.
Tumugon ka sa halik ko. Kapag ba tumugon ako, ibig sabihin gusto na rin kita? Hindi ganun yun si Rashid. Ekang, please. Inisip ko to ng ilang araw. Nagpipigil lang din ako na makausap ka. Because I'm thinking, kung ang dalagang katulad mo ay magkakagusto rin ba sa may 2 anak na katulad ko. Pero, nilabanan ko lahat ng takot ko just to admit my feelings. Gustong-gustong sabihin ni Ekang na wala siyang pakialam kahit ilang anak pang meron ito at tatanggapin niya ng buong buo. Pero mas nangibabaw ang salita ni Nanay Perlita sa utak niya. Walang salitang iniwan si Ekang kay Rashid. Mabilis niyang tinlikuran at tumakbo papasok ng bahay dahil hindi niya pa talaga alam kung ano ang sasabihin. Kinaumagahan ay maaga siyang nagpaalam sa Donya at pumayag naman sa hinihingi niyang bakasyon. Umuwi siya sa bahay nila at doon iniyak sa ina ang lahat. 5 araw nang nakalipas at nagkukulong lang siya doon. Nakita niyang nalulungkot din ang ina para sa kanya. Pero mas lamang na sinasabi nitong tama lang ang ginawa niya. At nabibwisit siya dahil hindi man lang siya sinundan ni Rashid. Ibig sabihin, hindi ganoon kalalim ang nararamdaman ito sa kanya. Hindi katulad ng nararamdaman niya. Ekang! Ekang! Lumabas ka nga rin sa kwarto mo? Tinig ng Ate Alisa niya mula sa labas ng kaniyang kwarto. Nandito si Andeng! Ate, sabihin mo tulog ako. Ayoko nang kausap. Ano ka ba, Ekang? May kasama si Andeng, ang 2 anak ng Senyorito Rashid. Talagang nanlaki ang mga mata ni Ekang dahil sa kaniyang narinig. Nicolo? Jackson? Diyos ko, anong ginagawa nila rito? Tarantang tanong niya sa sarili. Dali-dali siyang pumunta ng banyo, nag-toothbrush at naghilamos. Mabilis na naghanap ng masusuot, nag-alcohol at nagpabango. Maarte pa naman ang mga alaga niya. Ate Ekang! Umiiyak na bungad ni Jackson kay Ekang nang tuluyan siyang makalabas ng bahay nila. Jackson! Naiiyak din niyang sambit. Tumakbo papalapit sa kanya si Jackson at yumakap sa binti niya. Ganoon din si Nicolo na nakabaon na sa kanyang tiyan ang mukha nito. Ate Ekang, why did you leave po? Ayaw mo na ba sa amin ni Jackson? Nicolo, hindi. Hindi ganon. I hated you this past few days, Ate Ekang. You leave without telling me and Kuya. But I missed you so much. Tila nilamukos ang puso ni Ekang sa mga narinig. Kaya naman napaluha na rin siya. Nang mapatingin siya sa ina, kay Andeng at sa kanyang Ate Alisa, ay naluluha na rin ang mga ito habang nakatingin sa kanila ng mga bata. Why did you leave, Ate Ekang? Sinabi ba ni Dad ang secret ko? Anong secret yun, Nicolo? That I want you to be my mom. Ayaw mo po bang maging mom ko, Ate Ekang? Me too, Ate Ekang. I want you to be my mom. Sigaw din ni Jackson. Mas lalo lang na naiyak si Ekang. Kung alam lang nito na handa rin siyang maging ina ng mga ito. Kahit hindi niya alam kung paano at kung saan magsisimula. Hindi niya inaasahan ang mga sinabi ni Nicolo. Kumpara kasi kay Jackson, si Nicolo ay hindi gaanong nagpapakita ng sweetness. Niyakap niya ang 2 at pinatahan. Pinagluto rin niya ng omelette na favorite ng mga ito. Habang kumakain ng mga bata ay hindi raw pumayag ang senyorito na puntahan siya ng mga bata. Pero talagang iniyakan ito ng mga anak at pinilit hanggang sa pumayag. Matapos kumain ni Jackson at Nicolo ay nakipagkwentuhan siya tungkol sa ginagawa ng mga ito sa school hanggang sa nakatulog na sa masikip niyang kwarto. Nang kumulimlim na at nagising ang mga bata ay sinabi ni Andeng na alis na ang mga ito. Pero nag-iyakan na naman. Ayaw umuwi. Diyos ko, Ekang. Bumalik ka na lang kasi. Tapusin mo lang bakasyon mo, no? Huwag mo nang paabuti ng 7 araw. Pero Andeng. Ate Ekang, I don't wanna go home. Ang sabi ni Dad, maghanap siya ng girlfriend at magiging mami namin ni Jackson. I don't want that to happen because I want you to be our mom. Oo nga, narinig ko. Sinabi niya sa Donya na gusto ka niya na mag-usap sila nun sa lanay. Mas lalong nagulat si Ekang sa kanyang narinig.
Pero ayaw mo raw at baka ayaw mo sa biyuda na katulad niya. Pero gusto ni Sir Rashid na lumaking may mami ang mga anak niya. Kaya ayun, gusto niyang ipagkasundo siya sa anak ng mga amiga ng Donya. Kahit hindi na raw dalaga, basta mabait at magugustuhan ng mga anak niya. Umusok na yata ang ilong ni Ekang sa narinig. Matapos niya akong halikan at pa-inlovin, ngayong mahal ko na siya, tsaka siya maghahanap ng iba? Pa-fall din ng senyorito na yan kasalanan mo, pa-hard to get ka rin Natatawang asar ni Andeng sa kanya. Sasama ako. Uuwi ako ng mansyon at mag-uusap kami ng senyoritong yan na mahilig magnakaw ng halik. Walang nagawa si Nanay Perlita nang makiusap si Ekang na bumalik muna ng mansyon. Pagkarating doon ay bungad pa lang ng mansyon ay nagkita na silang dalawa. Halatang hinihintay nito ang mga bata. Pero ang loko, matapos kunin sa kaniyang mga bata at inatid sa kwarto ng mga ito, ay hindi na siya pinansin. Totoo ba? Maghahanap ka na ng mami ng mga bata? Masama ang loob na tanong ni Ekang nang makalabas sila ng kwarto ng mga bata. Wow ha? Matapos mo akong halikan? Matapos mong sabihin na gusto mo ako? Maghahanap ka ng ganun-ganun lang? Pero walang naging tugon si Rashid at patuloy na pumasok sa kwarto nito. Sinundan niya pero pinagsarahan siya ng pinto. Hay, ang gwapo mo pero may pagkabastos ka rin Bahala ka nga sa buhay mo. Akmang tatalikod na sana si Ekang at hahakbang papalayo ng muling bumukas ang pinto. Mabilis na hinablot siya ni Rashid sa kamay at hinila papasok sa loob ng kwarto. Napakabilis ng mga pangyayari dahil natagpuan niya na lang ang sarili na nakahiga sa malambot na kama ni Rashid at pumaibabaw ito sa kanya. Ano bang? Pinutol siya nito sa paraan ng pagdampi ng mabilis na halik sa labi niya. Natigilan siya at tumitig lang sa mukha nito na sobrang namis niya. Nilabanan ko lahat ng takot ko. Umamin ako sa'yo, pero nilayasan mo lang ako. Tapos ngayon, bumalik ka para lang bungangaan ako. Hindi pa tayo mag-asawa, binubungangaan mo na ako. Kasi... Hindi na naman siya pinatapos at hinalikan na naman. Isang tanong isang sagot, Ekang. Gusto mo ba ako? Sir. Gusto mo ba ako? Yes or yes? Natawa si Ekang sa kanyang narinig. Wala naman akong pagpipilian sa tanong na yan. Kaya nga mamili ka. Do you like me? Yes or yes? Gusto kita. Biglang natigilan ng senyorito at namilog sa tuwang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Alam mo ba kung bakit ko tinapon ng palakas sa'yo noon nung mga bata pa tayo? Dahil naiinis ako sa'yo. Dahil hindi mo ako pinapansin at hindi ka nakikipaglaro sa akin. Sa ibang mga batang babae, nagbabahay-bahayan ka. Sa akin hindi. Sinong hindi maiinis? Unti-unting gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi ni Rashid dahil sa kanyang narinig. Gusto kitang makalaro noon. Gusto kitang maging ka-close. Kasi ikaw ang papi crush ko. You mean, papi love? Papi crush lang. Hindi naman kita love noon At saka mukha ka kasing tuta, kaya papi crush. Malakas na humagalapak ng tawa si Rashid sa sinabing yun ni Ekang. Musika yon sa pandinig niya, kaya naman natawa na lang din siya. Ngayon ay pareho na silang nakaupo sa gilid ng kama nito at magkahawak kamay. Ang akala ko, dahil nag-asawa ka na, hindi na kita crush, pero bumalik ka. Akala ko nung una, naawa lang ako sa'yo, kasi mag-isa mong inaalagaan sina Jackson at Nicolo. Pero unti-unti ay mas nakilala kita. Inaamin kong unti-unti ring namumuo ang kakaibang damdamin ko para sa'yo. Gusto rin kita. Wala akong pakialam kung ilang anak ang meron ka. Pero gusto kita. Napangiti si Ekang nang bigla yakapin siya ni Rashid. Pero hinampas niya ito sa braso nang malaman niyang kasabwat pala nito si Andeng at ang mga anak para gumawa ng kwento na naghahanap siya ng mapapangasawa. Napabalik tuloy siya sa mansyon nang wala sa oras. Let's give this feeling a try, Ekang. Hindi magiging madali, but I'll do everything to fight for you. I promise. Tinupad ni Rashid ang pangakong yon kay Ekang. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, naging maayos at matatag ang relasyon nilang dalawa.
Ang lalaking mahal ang mismong pumunta sa nanay at tatay niya para sabihing mahal siya nito. At sino lang bang mga magulang niya para tumutol sa pagmamahalan ng dalawang taong malapit sa puso ng mga ito. Hindi ko kailanman pinangunahan ang mga anak ko sa kanilang mga desisyon sa buhay, Ekang. Malaya sila na mamili ng mamahalin. Hindi ko rin pwedeng husgahan ang nararamdaman mo at sabihing dalaga ka at binata ang para sa'yo at hindi isang biyudo. At sa nakikita ko na pagtanggap mo kay Rashid at sa mga anak niya, alam kong tunay ang nararamdaman mo para sa anak ko. Buong puso kong ibinibigay ang basbas ko bilang ina niya para sa relasyon niyong dalawa. Yun din ang narinig niya mula sa Donya nang aminin niya rito ang tunay na nararamdaman para sa senyorito. At walang kasing saya na malaman na ang mga taong akala niya'y huhusgahan siya ay wala siyang narinig na kahit ano mula rito. Maging sina Nicolo at Jackson ay tuwang-tuwa rin nang malamang boyfriend niya na ang ama ng mga ito. Tinawag pa siyang mommy. Sa eksaktong 1 taon ng relasyon nila ni Rashid ay nag-propose ito sa kanya. Mamahaling diamond ring ang natanggap ni Ekang. Pero wala pa man ang kasal nang paulit-ulit siyang naduduwal. Kada gigising siya ng umaga at nang gumamit siya ng pregnancy test ay sobrang nagulat siya dahil positive ang resulta noon. Diyos ko, buntis ba ako? Nanginginig na tanong niya sa sarili habang nasa kwarto niya. 1 beses lang may nangyari sa kanila ni Rashid noong nag-propose ito sa kanya. Sa yate na silang dalawa lang ang nasa loob at 2 buwan ang nakakalipas. Kahit kasi nasa isang bahay lang sila ay hindi sila nagtatabing matulog. Respeto na rin sa Donya at sa mga taong naroon. Buntis nga ako. Anong gagawin ko? Umiiyak na siya pero hindi niya alam kung bakit. 3 PT ang ginamit niya at positive lahat ng yon. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at tinungo ang kwarto ni Rashid. Tulog pa ang lalaking mahal dahil 5:00 pa ng umaga. Nakapikit na bumangon ito at dinaluhan siya. Yes, love. Why? Love, tingnan mo. Nag-PT ako. At positive. Positive, love. Oh God, you're pregnant? Oo. Ito na ba yung mga pagsusok at pagsusungit ko sa'yo? Natawa si Rashid sa naging tanong niya. Pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap. Thank you so much, my Ekang. Thank you, love. Teka, masaya ka? Gusto mo ba nabuntis ako? Of course, love. Gusto ko. Gustong-gusto ko. Pero ang mga bata, gusto rin ba nila? Pareho silang natigilan ni Rashid. Sandali silang nag-isip hanggang sa napagdesisyon ng gisingin ng magkapatid at sabihin na buntis siya. At gulat si Ekang nang mapasigaw pa si Jackson at Nicolo sa sobrang tuwa. Tanggap ng mga ito ang pagbubuntis niya. Pinagdasal pa na sana'y baby sister daw. Maging ang mga tao sa mansyon, ang Donya Natalia at ang pamilya ni Ekang ay masaya sa pagbubuntis niya. Hindi muna nila itinuloy ang kasal ng taong yon dahil ayaw niya namang maglakad patungo sa altar na malaki ang tiyan. Gusto niyang sexy siya ulit. Makalipas ang 9 na buwan ay nanganak si Ekang, isang baby girl, si Rasha. Si Jackson at Nicolo ang pinakanatuwa. At ang lalaking mahal niya, mas lalong naging maalaga. Lahat ng pagmamahal ay ibinigay sa kanya at kontentong-kontento si Ekang. Nagpakasal din sila at naging isa sa harap ng Diyos. Makalipas ang 2 taon, ay tumungo sila sa Switzerland para bisitahin ang puntod ni Alandra, ang dating asawa ni Rashid. Alam niyang naging parte ng buhay ni Rashid si Alandra at dapat iyong galangin. Nangako siya sa harap ng puntod nito na aalagaan at mamahalin niya ng buong puso ang mag-ama nito. At ngayon bilang ina ni Nicolo at Jackson at sa anak nila ni Rashid na si Rasha, ay masaya si Ekang. Wala na siyang hihilingin pa sa Diyos kundi ang pagtibayin ang kanilang munting pamilya. Sa buhay ay may mga maling desisyon tayong nagagawa. Ang karanasang iyon ay nagbibigay sa atin ng takot na sumubok muli, lalo na pagdating sa pag-ibig.
katulad ni Ekang na natakot na magkamali dahil sa mga nangyari noon sa kanya. Pero may mga katulad ni Rashid na darating sa buhay natin na magpapatunay na walang masamang sumubok muli sa mga bagay na kinakatakutan natin. Minsan, sapat nang may mga taong handang hawakan ang kamay mo habang natututo kang sumubok muli. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.